eto ang bagong balita sa Senate Blue Ribbon Committee. Alam mo bang nag-hearing na uli ang Senate Blue Ribbon Committee? Nagpatuloy ng investigasyon. Diyan yan ang sinasabi ko. Babalikan yan tungkol sa flood control na yan. Flood control ang dapat malaman. Yun ang masakit. Bakit? Alam mo ba kung ano ang kanilang iniimbestigahan sa ngayon? Hindi na ba flood control? Nag-iba na? Hindi na flood control. Wala, magbabasag ako niyan. Magbabasag ako. Ang iniimbestigahan na ngayon ay ang BIR. Yung katiwalian sa Bureau of Internal Revenue sa pamamagitan ng Letter of Authority sa mga negosyante. Pero ang Blue Ribbon din ba nag-iimbestiga? Blue Ribbon! Hindi pa natapos yung una. Wala pang Blue Ribbon report. Wala pang report, di ba? Wala pang resolution eh. Kaya nga. Lumaktaw na kagad ng iba. Yun nga ang problema. Pero dapat may paliwanag ba si Senador Ping? Ba't sila napunta dyan? Tutuloy-tuloy pa rin daw yun. Kaya lang, dahil, ewan ko kung bakit. Eto, siguro may paliwanag. Senador Erwin Tulfo. Ano bang nangyari? Hindi, nakita ko yun na. May paliwanag daw si Senador, Ping Lacson. Chairman mismo. Meron siya eh. Meron siyang paliwanag. Pakinggan natin. Kaya lang, nandito Erwin Tulfo muna eh. Ganon? Sige, hanapin yung paliwanag ni Senador Lacson. Meron. Nakita ko na kayo na. Kinuha na ni Natalie. Eri na nga raw pwede na raw eri. Pwede na. Pwede na. Sige. Pakinggan natin, Senador Ping Lacson. Saglit lang daw, nagtatago, hinahanap pa si Bato de la Rosa. Ayun munang Erwin Tulfo. Erwin Tulfo muna. Magkano bang tinip? Binigay ng tip? Ganon? Hindi, Vice Chairman naman sa Blue Ribbon eh. Yung kapatid niya. Si Rapi. Hindi, sino ba nagsalita? Erwin ba o Rapi? Erwin Tulfo. Erwin. Yung Erwin muna. Hindi pa nagtitip daw si Erwin. Hindi pa nagtitip si Erwin. Sige nga, pakinggan natin. Paano bang dyan? Anomalya sa BIR? Extortion. For years, small and big businesses, mula po sa maliliit na family convenience store hanggang sa malalaking korporasyon, have raised serious concerns recently. Many claim that they were subjected not to fair tax assessment, but to pressure, intimidation, and questionable demands in exchange for the withdrawal or softening of tax investigations. The very instrument meant to ensure lawful tax compliance is being weaponized for corruption and extortion. Sa halip na tulungan natin ang ating mga kababayan na lumago ang negosyo, ginigipit pa ang pinagkakakitaan. Takot din po ang ating mga kababayan na magsumbong sa BIR offices dahil sa pangamba na mas lalo sila pag-iinitan at gipitin. Ayun, magkasunod na pahayag pala yan. Senador Erwin Tulfo at Senador J.B. Ejercito Nelson. Oo nga, tama ka. Lumaktaw na nga. At ang iba na pinagtutunan ng pansin ngayon. Ito pong, ang tawag yun, LOA ba yun? Letter of Authority. Ito namang issue na ito ay importante din, Jen. Kasi talagang napakaraming negosyante ang inireklamo itong LOA na ito. Hindi lang Metro Manila, buong Pilipinas. Yes. At ito ay napakatagal na. Ewan ko lang, Ang masakit dyan, Nelson, baka walang kaalam-alam itong bagong BIR Commissioner. May patatawag ba nila yung dati? Kasi nakita ko nagpapaliwanag dyan kanina, yung dati si Kim Inares. Dating BIR Commissioner yan eh. Ipinaliliwanag niya kung ano ba ang kapangyarihan ng LOA na yan, yung mga letter of authority. At pagkatapos, paano nagagamit ba yan? Dito, ditong, ano ba yan, sa panahon ni Commissioner Lumagi, yun ba yan? Pareho, kahit panahon ni Lumagi. At ngayon kasi, wala pang isang buwan yung bago di ba? Yung sa bago naman, kinancel niya yung LOA. Ayun. At hindi mo pwedeng sabihin wala siyang alam dito, Jen, dahil matagal din siya. Diyan din siya galing sa BIR. Ganun ba? Oo. Pero parang ang huli niya, undersecretary ba siya ng Department of Finance? Oo, doon din sa finance din. Ibig sabihin, alam niya yung mga pasikot-sikot dyan. Kung ano talaga dyan. Maaaring hindi niya alam yung anomalya, pero alam niya kung ano yung dapat na ginagawa.
Ayun. Oo, at kilala niya siguro kung sino yung dapat nagawa ng tama. Paano daw ba ginagawang panakot yung LOA na yan? Yung letter of Yun authority nga, na yan? nabanggit natin nung nakaraan dyan, di ba? Oo. Letter of authority, para siyang search warrant eh. Okay. Pero ito, nasa dokumento, titingnan yung libro mo. Oo, Sasabihin, tama. Dito sa letter of authority, meron daw ko kayong hindi binabayaran tamang buwis noong third quarter ng 2023. Oo. And then, yun lang dapat ang titingnan mo. Okay. Pero yung iba, tinitingnan lahat. Binubuklat na yung buong Halimbawa, libro. nabuklat ka doon tama naman. Oo. Maghahanap siya ng ibang Ibang violations. Oo, at tatakutin ka talaga. Kaya At sasabihin ganito ang imumulta mo dyan. Oo. Halimbawa, 13 million pesos. Oh. Pero pwede nating babaan ito. Makipag-usap ka na lamang sa mga appraiser ba tawag doon? Yung kanilang, di ba kasi regional office. Tapos yung mga pumupunta sa appraiser ba tawag din? Hindi ko alam kung anong tawag Pero sa may silang kanila. tawag dyan. Oo. Ayun. Ang problema dun sa iba dyan, ito, yung tumitingin at nagsasaliksik, okay Oo. pa no? Pero pagka matagal na daw, yung medyo pabalik-balik na sila sa'yo, ang ano na lang daw, ang bungad, hindi nahahanapin yung dokumento mo eh. Ganon. Ang sasabihin nila sa'yo, magkano po i-offer ninyo? Oo nga. Alam mo naman, kumbaga, alam mo naman yan eh. Oo, may hawak na gano'n. Pa- Lowa pahi- po, magkano ba pag-uusapan natin dito? Ganun na Pahihirapan kaagad. pa ba natin ito? Ganun na kaagad. Oo. At saka ito daw, pala Nelson, kapag ka ang mga tauhan ng BIR ang gusto mag-usap ka sa restaurant, huwag ka rin pumayag. Dapat pala yan sa opisina pinag-uusapan pala yan. Bakit naman sa restaurant, Oo. di ba? Ang gusto daw ng mga pumupunta, boss, doon tayo sa restaurant tayo mag-usap ha. Doon tayo para walang gaanong tao. Oo. Yun ang sinasabi. Buti pa yan, pupunta pa ng restaurant eh. Oh. Iba doon mo mismo sa lugar mo. Dapat daw pala, dala-dala yung libro, dadalhin doon sa ano. Ayun. Para ipakita yung mga ebidensyang nakalap nila. Anyway, so ano ang layunin? Mukhang, ano ba, re-resolbahin ba nila itong bagay na ito? Sa tingin ko ito, Jen, mas mabilis itong makita. Kasi may mga, maraming negosyante na nagrereklamo. Tapos may, kita mo naman nakalista eh. Hindi ba? Oo nga. Nakalista magkano kinolekta, magkano na-reflect dun sa BIR mismo, Oo. at magkano yung sinabi nung negosyante na kinuha sa kanya. Kaya pala, kung meron daw ghost flood control project sa DPWH, dyan daw sa BIR, meron din ghost receipts. Ghost receipts pala yan. Sa tingin ko, ito mas mabilis tapusin. Oo. Mas masalimuot, komplikado, yung sa flood control kasi mas maraming Maraming, mas maraming character patago doon eh. Oo. Ito, dalawa lang ang nag-uusap eh. BIR lang, tsaka ano eh. Negosyante. Diba? Negosyante. Ngayon, madali yan. So, ang problema mo lang dito kasi minsan negosyante, ayaw din nila ng may kaaway kung ikaw negosyo lang eh. Oo. Diba? Lalo kung mga Filipino-Chinese. Pero ako dyan, Oho. yan ang mga negosyante na yan, may mga asosasyon yan eh. Oo naman. Oo, tama ka. Meron talaga yan. Siguro ngayon, ma-empower yung mga association, Oho. yung mga malalaking kumpanya, kahit na yung maliliit, yung mga grupo ninyo. Kasi sila nakakaalam kung paano sila Kinukotongan. O kinokotongan. ini-extort Oo. ng mga opisyalis ng BIR. Hindi naman siguro sila papayag na palaging gano'n, di ba? Totoo. Nako. Pipigain ba nila yung mga negosyante o yung mga tauhan ng BIR? Kasi pag yung negosyante ang pinigaan ninyo, sabi ng negosyante, ginugulo niyo ako, sa ibang bansa na lang ako magnegosyo. Oo. Bahala kayo sa bansa ninyo. At ang masama Di dyan, ba? Jen, ha? Oh. Ito, hindi natin nakikita yung epekto nito sa kabang bayan eh. Pagka kasi ganyan na may mga nangungupit, tax na yan, ha? Nagbabayad na yan, ha? Oo. At tapos ako, nalaman ko yan, ako magtatayo pa lang ng negosyo, hindi, mas mapipilitan ako huwag magbayad. Madi-discourage ka na talaga dyan. Una, hindi ka magnegosyo, di ba? Ayaw Oo. mo na. Pangalawa, magnegosyo ka man, itatago mo na yung mas malaki mong kita. Totoo. Di ba? Kasi nakikita mo puro tiwali eh. Pwede ka na Diba? pala makipag-negotiate na lang. Oo. Magbibigay ka na lang ng maliit na halaga dun sa... Kasi yan, tama ka, lahat ng RDO, yung regional offices, district offices nila, tukoy naman nila kung sino-sino ang big taxpayer, di ba? Oo.
At tapos sino ba ang delinquent? Sino ang hindi nagbabayad ng tama? Di ba? Hindi naman maniningil sa mga personal Yung mga maliliit na nagbabayad ng buwis, yung personal income tax, maliliit na, barya-barya lang yan. Oo. Yung mga may negosyo ito. Yung mga laking negosyante Makikita talaga. naman nung magkano binabayaran ito. Uy, 10 milyon. Nako. Pwede ito. Pupuntahan na nila yun. Nako. Target na. Ganun pala, no? Kung sa isang lugar, maraming mga negosyante at mga malalaking taxpayers, paldo-paldo pala Bibigyan sila. na kita ng sample. Diyan sa Makati. Ayan, andyan ang mga main office ng mga malalaking tanggapan. Makati. Yan, magkakatabi na yan. Makati, Pasig. Diyan maraming nagre-reklamo. Pasig, Mandaluyong, dito sa Quezon City. Ganon. Nagre-reklamo sila. Na? Yun nga. Iniimbestigan sila. At so, tignan natin, meron kayang state witness din kaya Dapat lang. ang Blue Ribbon na magsasalita tungkol sa bagay na ito? Dapat. Diyan sila makakuha. Baka ang mangyari dyan, i-inform lang nila yung particular na senador, pero wala naman talagang lalabas na direktang mag-aakusa. Oo. Di ba? At saka dito, Jen, ewan ko lang kung ito ay parang institutionalized din. Oo. Para bang may nag-uutos na, mangolekta kayo, meron tayong May quota. quota, may quota. Kada buwan. Yan ang hindi pa lumalabas yan. Pero baka may ganyan din. Kaya pala, Nelson, sa mga nakalipas sa taon, minsan, hindi pa nakahit ng target ang BIR. Yun nga. Meron silang target dyan Oo. Tumataas yung kanilang collection pero yung kanilang target, Hindi hindi nahihit. nila nahihit. Oo, pero yung quota, Well.